dahilan kung bakit may disgrasyang nangyayari. Yung mga anak mo, mga malas yan. Lalo na yung unano mong parang hayop. Kinakausap ka lang nun kasi bago siya sa lugar. Pero kapag nakilala niya na ibang tao dito, ang pananaw niya sa atin magbabago na rin. Ha? Talaga? O edi alam mo, pero dito sa loob ng bahay namin kayo susunugin! Magandang araw sa lahat ng mga nakikinig sa channel na ito, lalo na po sa inyo Miss Clar at Sir Jay. Naniniwala ba kayo na kapag may taong sinuwerte, meron ding minamalas? Namulat ako sa malupit na mundo, Miss Clar. Hindi ko naranasan maging katulad ng ibang bata. Lumaki ako na malayo ang loob sa ibang tao. At higit sa lahat, takot makipagsalamuha o makipagkaibigan sa kanila. Ako nga po pala si CJ. At ito ang aking kwento. Bago ko po simula ng istorya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. O CJ, ihatid mo na kay Kuya Jepoy itong pagkain niya. Hindi kasi ako makakaalis dito sa karinderya dahil mamaya marami ng estudyante. Doon na rin po ako kakain, ma. Ay nako, o sige, ikaw ang bahala. Kumuha lang ako ng pagkain para sa akin. At saka kinuha ang hinanda ni Mama para sa kambal kong si Jepoy. Hindi po normal ang kambal ko. Unano po siya, pero bukod sa pagiging unano niya, may maliit pa siyang buntot sa likuran niya. At ako naman, 6 ang daliri ko sa kanang kamay. 2 po kasi ang hiniliit ko, tapos daliring pambabae pa. Dahil po sa pagiging kakaiba namin sa kanila, tinawag po nila kaming mga malas sa lugar. Jepoy, buksan mo nga muna yung pinto. Madami akong dalang kanin at ulam. Ang pintong tinutukoy ko ay papunta sa ilalim ng lupa. Pero sa higyon ng maliit na kubo namin doon. Sa likuran yun banda ng bahay, pero nasa loob pa rin ng bakod. Ang lugar na yon, hinukay niya na sinuportahan naman ng ama namin nung nabubuhay pa. Nagawa nila yon sa loob ng 2 taon dahil sa paunti-unti lang ng pagbili namin ng mga materyales. Agad naman na bumukas ang pintuan na yon. Bumungad sa akin ang mukha niya at sementadong hagdan pababa. Kinuha niya sa kamay ko ang mga dala ko at saka nag-request ng soft drinks kaya napabalik patuloy ako sa loob ng bahay para kumuha ng gusto niya. Ang sarap ng dinuguan ni Mama ngayon, ah. Aba, lagi namang masarap yung dinuguan niya. Sana CJ, dinamihan mo ng laman loob. Jepoy, di wala na siya ibebenta kung kakainin natin lahat. O nga pala, ilan na yung natapos mong kararaw? 2 tapos 1 bayong. Pwede mo na palang iakyat to mamaya. Ang kararaw po, yun ay ginagamit para matanggal ang mga natitirang balat ng palay o maliliit na bato na naghalo sa bigas. Isa rin yon sa negosyo namin. At si Jepoy, siya ang madalas na gumagawa. Kapag wala namang pasok, tumutulong ako. Yun lang ang libangan ni Jepoy sa buhay. Maliban sa pagbabasa ng libro at kumain. Malawak naman ang nasa loob ng lungga niya. Mainit lang pero sanay na kami sa ganon. Meron lang na nag-iisang ilaw roon, kaya kahit paano, maliwanag naman ang nasa loob. Aray ko! Oh, bakit? CJ, ang kati eh. Makate? Hindi ka yata naligo eh. Hindi, para kasing ano eh. Parang may kumakagat sa akin. Saan? Sa buntot mo? Huwag ka na nga magtanong. Ano nga, sa buntot mo nga. Patingin nga ako. Huwag na. O siya, ako nang kukuha.
Ayoko, doon ka na. Kaya ko to. Tawang-tawa pa ako dahil kitang-kita ko ang gumagalaw niyang buntot sa loob ng short. Maiksi lang yon, parang kasing haba ng daliri. Pero kasing laki ng puno ng buntot ng aso. At kapag sinisilip ko yon, tinatago niya at ayaw na ayaw niyang natatawa ko. Pero syempre, hindi ko naman mapigilan. Oh, tatawa-tawa ka dyan. Kesa naman 6 daliri, pambabae pa yung isa. Sige, unahan mo ako. Sus, di mo ako maiinis, no? Kahit pambabae yung isang mong daliri? Oo naman. Ibig sabihin yan, bakla ka. Anong bakla ka dyan? Hindi, no? Bakla ka. Hindi nga. Bakla! Napatayo ako at naghabulan pa kami sa loob ng lungga niya. Lugi ako dahil nakayuko ako. Pero siya, kahit tumakbo siya kahit saan, hindi sasagad ang ulo niya sa taas. Mga bato ang naroon. Maliliit lang na may konting halo ng semento kaya naging matibay. Kahit nga ang inaapakan namin, ganun din. Meron lang doong higaan na ginawa rin ng ama namin noon para sa kanya. Maya-maya naman, nagtawag naman si mama para ipaalala sa akin na kailangan ko nang pumasok. O siya, Jepoy. Ubusin mo na yung soft drinks mo para madala ko na sa taas. Tapos umakyat ka na, tapos maligo ka. Para hindi ka na makagatin ng kung ano-ano dyan. Oo na, mamaya. Tatapusin ko lang to. Ang kulit mo eh. Bilisan mo na, CJ. Anong oras na? Ma, kumain ka na? Mamaya na ako kakain. Busog pa naman ako. Kain na po kayo. Kung hintayin mo pa maubos yung ulam natin, aabutin ka niya ng hapon. Oo na, kakain ako agad. Huwag ka nang mag-alala. Okay ma, alis na po ako. Diyos ko, ano ba yan? CJ? Diyos ko po naman! Aray ko. May tricycle na pumasok bigla sa karinderya namin. At ilan sa mga gamit namin sa loob. Nabasag. Nahagip din ako ng gulong dahilan ng pagkatumba ko. Pero hindi naman ako napuruhan. Maraming taong napasigaw at nagsilapit sa amin. Ang tricycle noon, talagang tumagilid at may mga tao ring nagsisigaw habang minumura ang lalaking nagpaharurot ng motor. Diyos ko naman, ano ba namang nangyari? Ang stante namin nabasag. Ikaw, CJ, nasaktan ka ba? Ayos lang ako ma. Natumbal lang po ako. Tulungan niyo ako. Bernard? Diyos ko po naman ikaw pala yan. Naipit ka pa yata. Hoy, tulungan niyo kami. Iangat natin yung tricycle niya. Nadaganan siya. Ma, ingat naman, maraming basag dyan. Bumangon din ako noon. Tumulong ako sa pag-aangat ng tricycle. Nasaktan ng driver dahil may nakabaon na basag na parte ng stante sa braso nito. Malaki yon na labis niyang iniinda. Inalalayan lang siyang makaupo ng mga tao sa damuhan na nasa labas ng karinderya namin. Tapos, dumating naman si Aling Loret. Ay nako, dito na naman pala sa tapat ng karinderya ni Jillian. Dapat kasi kapag dumadaan kayo ditong mga driver, lumalayo-layo kayo ng konti. Yan tuloy, hinata ka ng kamalasan nila. Anong kamalasan na naman, Aling Loret? Mga kaskaserong nakamotor lang ang dumadaan. Kaya nawawalan ng preno at napupunta dito. Nako, eto na naman tumatabang to. Nambibintang na naman. Pumasok ka na, Jepoy anak. Bumalik ka na dun sa loob. Baka narinig niya lang yung nangyari at lumabas siya dito. Hindi kita iwan dito ma, no? Pagtutulungan ka ng mga yan. Dalhin niyo ako sa ospital. Kasalanan niyo to, mga malas kayo! Kaskasero daw. Basta malas, kahit anong paraan pa yan, basta't malas, malas talaga. Tulungan nga natin itong si Bernard na madala sa ospital. At ikaw naman, Jillian, kailangan bayaran mo ang gagastusin nila doon, ha? Kasalanan niyo to eh.
Bakit naman ako? Ang karinderya ko nga nasira. Yung ibang niluto ko, tingnan ninyo, natapon pa. Dahil malas nga kasi kayo. Yun ang dahilan kung bakit may disgrasyang nangyayari. Yung mga anak mo, mga malas yan. Lalo na yung unano mong parang hayop. Tumigil ka, Aling Loret. Sobra ka na. Baka hindi kita matansya. Ay, sus ko! Hindi ako natatakot sa'yo, CJ. Huwag mo nang hintayin matakot ka. CJ anak, huwag ka nang pumatol. Hindi ma. Nagsisimula na naman siya eh. Puro malas yung bibig niya. Hoy! Aling Loret! Ikaw sana yung malasin! At sino ka naman para pagsalitaan ako ng ganyan, ha? Ako si CJ. Yung bubutas ng bilbil mo kapag hindi ka pa magtigil dyan. CJ, tama na. Ano ba? Eh kasi naman ma. Ang lalakas mga insulto ng mga yan eh. Kita ninyo? Ultimo pagpapalaki sa anak, palpakadil yan. Hindi mo ba natuturuan rumispeto yung mga yan? Naturuan ko yung mga yan. Kaso nga lang hindi sa tulad mo. Kita mo tong siraulong to. Ano ba? Sabi ko tulong. Kailangan ko makarating sa ospital. Bigla namang may dumating na sasakyan at dumiretso lang konti. Pero huminto sa malaking bahay na katabi ng bahay namin. Nakuha nito ang atensyon ng lahat na mas lalong naging dahilan ng matinding pagdaing ni Mang Bernard. Nagpumilit lang itong tumayo kaya nagkusa na lang akong lumapit. Tulungan na po kita. Bitawan mo ko. Kayong may dala ng malas dito. Yang anim mong daliri. Demonyo yan. Kaya bitawan mo ko. Tinutulungan po kita, Mang Bernard, para madala ka sa ospital. Hindi para insultuhin mo ako ng ganyan. Masakit man ang sinabi niya, tinulungan ko pa rin siya. Dinig ko ang pagbukas-sara ng pintuan ng sasakyan na huminto at napatingin ako roon. Isang babae ang dumating na nakasuot pa ng magarang damit. Tapos, sa loob ng sasakyan na yon may mga kunehong nakasilip. Ano po nangyari dito? Ay, nako Ineng. May aksidente na nangyari kasi. Nasaktan tong driver ng tricycle. Itong karinderya kasing to, may alam mo na, may dalang malas. Malaki yung sugat niya. Pwede niyo ba siyang dalhin sa sasakyan? Sa sasakyan ninyo, madam? Abay baka mabahiran ng dugo. Wala akong problema yon. Kailangan niya ng tulong kaya tutulungan natin. Manong, halika na po. Sige na. Tulungan niyo si Bernard. Isakay niyo na sa sasakyan ni madam. Napakabait naman ng magandang babaeng ito. Hoy. CJ, huwag kang lumapit sa sasakyan. Mamaya pati si madam mamalasin. Kayo, palitan niyo si CJ. Bilisan na. Wisit, makautos naman to, akala mong boss. Sumunod ka na lang para maayos yung biyahe namin. Wala sa modong binitawan ko ang tricycle driver na yon at bumalik na lang ako sa loob ng karinderya namin. Yon ang isa sa mga dahilan kung bakit ayaw kong makipagsalamuha. Natatakot ako palaging makaramdam ng sama ng loob dahil sobrang sikip sa dibdib nun. Diretso husga kasi sila sa amin dahil lang sa pinaniniwalaan nila na hindi naman totoo. Pagpasok ko sa karinderya, nakita ko sa pintuan sa bandang likuran si Jepoy at nakasilip lang. Sinenyasan ko siyang bumalik at sinabing okay lang si mama at hindi naman kami nasaktan. Dahil nga doon bumalik siya. Si mama naman, nilinis na lang ang sahig. Ma, ayos ka lang ba? Naku, buti na lang at isang stante lang ang nabasag. Kung lahat siguro, ewan ko na lang. Ang mahal pa naman ng mga to. Hayaan mo ma. Sa Sabado at Linggo, dadamihan natin yung paggawa ng bayong. Makakaipon din tayo pambili ng bagong stante. Ay naku CJ, konti lang ang kinita natin ngayong araw. Mas maraming ulam yung natira. Pasensya na ma. Wala talaga ako masyadong maitulong sa inyo. Alam mo anak, yung mag-aral ka ng mabuti, malaking tulong na yan sa akin. Huwag mo nang isipin yung mga sinabi ko. Ayoko pa naman yung sinisisi mo yung sarili mo dahil sa kahirapan natin. Ang mabuti pa bumalik ka na sa eskwelahan
Ako nang bahala dito. Hindi na po ako papasok, ma. Tutulungan na lang po kita dito. Pero paano naman kung may exam pala kayo? O di kaya assignment? Alam ko naman na wala sa mga kaklase mo ang magsasabi sa iyo niyan bukas. Kaya sige na anak, pumasok ka na. Kaysa naman magsisi ka bukas niyan. Sige ho. Sa eskwelahan po kasi, tama ang sinabi ni Mama. Wala po akong kaibigan at wala ni isa sa kanila akong nakakausap. Kung meron man, nangyayari lang yon kapag may aktibidad na panggrupo. Hindi naman ako hinihindian dahil kadalasan sa mga aktibidad namin, kaya ko namang gawin. Minsan nga, mag-isa ko lang na tinatrabaho yon. Pagkatapos ng klase sa hapon, bago ako pumasok ng bahay ay napatingin ako sa gate ng kapitbahay. Nakabukas ito at nasa loob si Aling Lorette na tumatawa. Parang nakikipagkaibigan siya sa babae. Pumasok lang ako sa bahay. At sa loob mismo, kung nasaan ang sala namin, nadatnan ko doon si Jepoy na nagpupunas ng ulo niya. Oh, Jepoy, ba't ka naligo ng hapon? Ayan, pagsabihan mo yung kapatid mo. Ayaw makinig eh. Nakalimutan raw kanina. Tsaka lang daw naalala nung mapagtanto na malapit ka nang umuwi. Kesa naman sabihan mo ako mabaho kasi hindi ako naligo, di ba? Ano? Pero dapat hindi ka naliligo sa hapon. Mamaya magkasakit ka, lapitin ka pa naman nun. Eh nakaligo na ako eh. Oo nga pala, nagdala ka ng libro? Oo, itong Araling Panlipunan. Babalik ko din yan bukas kaya basahin mo na yung gusto mong basahin dyan ha. Ayos! Sa aming dalawa, ako lang ang nag-aaral. Pero si Jepoy, kung ano ang alam ko, alam rin niya. Nung mga bata pa kasi kami, magkasabay kaming tinuruan ng mga magulang namin na magbasa at magsulat. Nang pareho na kaming natuto, ako lang ang nag-aral. Pero kung ano ang napag-aralan ko, binabahagi ko rin sa kanya. Sa ngayon, dahil marunong na siyang magbasa mag-isa, nanghihiram na lang ako ng libro sa eskwelahan at pinapabasa sa kanya pag uwi. Mabuti na lang pagdating sa mga guro, naiintindihan nila ang kapatid ko. Inaalok nga nila kaming papasukin ito pero si Jepoy ang umaayaw. Takot kasi siya sa husga ng mga tao, kaya mas gusto niyang huwag makipagsalamuha. CJ, anak, tulungan mo nga ako dito. Pakihawak itong lagayan ng ulam. At kumuha ka ng pot holder ha kasi mainit ito. O sige po ma. Tutulong ako ma. Ay nako, hindi na Jepoy. Diyan ka na lang. Para mahaba ang oras mo sa pagbabasa. Hindi ka pwedeng magpuyat mamayang gabi. Ma, magluluto ka ba ng hotdog at itlog? Nako, hindi na. Baka kasi hindi naman mabili, sayang lang din. O siya, sige iha, bukas ulit ha. Hapon na eh. Ako magsasaing pa ako. Sige po Aling Lorette. Salamat po pala sa oras. Oh, bakit ka pala nakasunod? May bibilhin ka ba? Opo. Bibili lang ho ako ng ulam dito. Wala ho kasi akong talento sa pagluluto eh. Ulam ba? Abay sa bahay marami. Huwag ka nang bumili. Naku, wag na po. Nakakahiya naman. Dito na lang po. Parang ang sarap ho ng niluluto nila eh. Pero salamat ho ha. Sigurado ka ba dyan? Oo naman po. Magandang hapon po. Magandang hapon din sa'yo. Bibili ka ba ng ulam? Opo. Para sana mamayang gabi. May dinuguan po ba kayo? Aba, oo naman, meron. Ilang order bang sa'yo? Bango naman ito. Pwede ko po bang tikman muna? Oo naman, sandali lang. Anak, pakuha nga ako ng mangkok at saka kutsara dyan. O sige po ma. Halika dito iha. Pasok ka. Ma, ito na po. Paano po kanina yung tricycle? Bakit pumasok talaga hanggang dito? Hindi ko kasi siya nakausap ng maayos. Parang galit kasi. Puro malas lang yung lumalabas sa bibig. Kami ang tinutukoy noon.
May dumaan kasi na motorista. Wala namang nakakakilala dun. Siguro mga taga ron malapit na sa bundok. Sanay sa malubak na daan kaya siguro kaskasero. Umiwas naman yung tricycle pero nawalan yata ng preno kaya dumiretso sa amin. Nabasag nga yung isang estante kaya nasayang yung iba naming ulam. Pero kami pa yung pinagbabayad pang ospital. Kesyo malas daw kami. Ay nako, hindi na namin nilabanan pa yung karapatan naming maningil para sa nasira naming gamit. Oo nga pala, ayos lang ba siya? Grabe naman siya sa malas. Pero ayos naman po siya. Sugat lang naman po ang meron siya tsaka konting bugbog. Medyo malayo po pala yung ospital dito sa inyo, no? Oo, malayo talaga. Itong barangay kasi namin medyo paliblib na eh. Kaya nga minsan medyo may dumadalaw na mga lagim. Sarap po ng dinuguan nyo ah. Saktong-sakto yung lasa tapos parang manamis-namis. Ang sarap nito kapag may puto. Malayo na. May ibang taong pumuri sa luto ni Mama? CJ, ano daw sabi? Ang sabi masarap daw yung luto ni Mama. Nagustuhan niya talaga? Oh, dalawa po pala yung anak nyo? Ay, bakit niyo po isinara? Naku, pasensya ka na ha. Mailap talaga sa tao yung anak kong isa. Ang totoo nga niyan, kambal sila. Ay, naging cute lang yung isa. Nako, wag po kayong mag-alala. Wala po akong ugaling mapanghusga. At saka, Hasmin nga po pala yung pangalan ko, Manang. Ako naman si Jillian. Tapos itong anak kong isa, si CJ. At yung nasa loob naman si Jepoy. Mukhang pareho ho silang mailap sa tao ah. Pagpasensyahan mo na ha. Alam mo naman ng ibang tao, sobrang mapanghusga. Wala nang ganang makipagsalumuha yung mga anak ko. Nako, wala po yun. Naiintindihan ko po sila. Tsaka 2 order po nito yung kukunin ko, Manang ha. Lulubusin ko na, baka kulangin ako mamaya eh. Abay sige, sandali ha at ipagbabalot kita. Wala ka bang kasama dyan? Kamag-anak ka ba ng may-ari ng bahay dyan? Nako, hindi po. Binili ko po yan. Binenta ho kasi sa akin ng may-ari. Hindi ko nga ho sana bibilhin, pero ang sabi, sobrang kailangan daw ng pera, kaya para po makatulong, binili ko na. Napakabait mo naman. Ibig sabihin pala, mag-isa ka lang dyan? Naku, mag-ingat ka ha. Medyo malagim pa naman ang lugar namin. Paano pong malagim? Maraming aswang. Talaga po? Malapit na kasi sa bundok itong lugar namin. Alam mo na kapag bundok, tapos napakaliblib pa. Hindi mo na alam kung sino-sinong mga nakatira doon. Bali po mga bumababa lang? Oo, kaya mag-ingat ka. Mahilig pa naman ang mga yun sa dayo. Di naman po ako takot. Alam ko naman pong nandyan kayo para sa akin. Syempre naman. Ito na pala yung dinuguan mo. Dinagdagan ko yan ng laman loob. Naku, nakakahiya naman po. Nakikain na nga ho ako eh. Hayaan mo na at hindi naman yan mauubos mamaya. Matumal din kasi. Umalis ang babae dala ang 2 supot ng dinuguan. Matapos mag-iwan ng bayad kay Mama, pansin kong napahinga ng maluwag si Mama at napangiti. Napabulong pa ng papuri tungkol sa babae. Kesyo maganda raw at mabait pa. Maganda nga naman talaga ang babae. Halatang mayaman pa. Yun nga lang, iba ang pakiramdam ko sa babaeng yon. Parang sobrang bait niya kasi. O baka nasa ugali ko lang ang maging mailap na sa tao. Ang bait nun ah. Totoo yun? Magkaibigan kayo kaagad? Hoy, kayong dalawa, itigil nyo yan. Kinakausap nga tayo ng maayos ng tao eh. Kinakausap ka lang nun kasi bago siya sa lugar. Pero kapag nakilala niya na ibang tao dito, ang pananaw niya sa atin magbabago na rin. Isa rin siya na magsasabi na malas tayo. Nako, sangayon ako kay Jepoy, ma. Ay nako, oo na. At hayaan nyo, hindi naman sasama ang loob ko kung magbago ang tingin niya sa atin.
Basta't kapag mabait siya sa atin, mabait din dapat tayo sa kanya. Kung magbago man siya, hayaan nyo lang. Dahil sa sinabi ni Mama, tumingin ako kay Jepoy. Nakatingin na rin pala siya sa akin at sabay pa kaming nagkibit-balikat. Siya naman ay pumasok sa loob at si Mama naman ay napairap sa naging reaksyon namin. Kinagabihan naman, kinukulit na ni Mama si Jepoy na tumigil sa pagbabasa. Pero si Jepoy ayaw talagang huminto at talagang nakatutok ang mukha niya sa libro. Ang dalawang braso niya nakadiin pa kaliwa at kanan nito. Tama na yan anak, bukas na ulit. Hihiramin ulit yan ni CJ sa eskwelahan, kaya sige na. Tapusin ko lang to, Ma. Nakakasama nga kasi sa mata ang magbasa sa madilim. Hindi naman po madilim eh. Pero hindi sapat ang liwanag ng ilaw natin para dyan. O sige na, akin na yan. Tatapusin ko lang po ito, Ma. Jepoy ha, isa. Pabayaan mo na siya, Ma. Anong pabayaan? Hindi pwede yan. Isang page na lang naman yan, Ma. Oh, may mga bisita. Ang walis! Yung walis! Agad na kumilo si Jepoy para magbaligtad ng walis sa lahat ng pintuan. Ako naman, sinara ang lahat ng bintana at nag-ekis ng pinatulis na kawayan. At sa pagkakataong ito, naghahanda na si Mama ng pampataboy sa kanila. Lumabas naman ako para samahan siya. Magsisindi kasi siya ng goma sa bakuran, kaya hindi siya pwedeng mag-isa. Maya-maya naman, narinig namin ang tunog ng gate sa likuran. Lumapit naman si Jepoy sa bakod namin na gawa sa kawayan at sinilip ang maliit na gate sa likuran banda ng malaking bahay ng kapitbahay. Sumunod naman ako at sumilip rin doon. Ano nakikita mo, Jepoy? Lumabas yung babae. Kune, nasan ba kayo? Sino yung tinatawag niya? Baka yung mga alaga niyang kuneho. Nakita mo yun? Pumasok yung isa dito kanina pinalabas ko lang. CJ? Si Yasmin ba yung naririnig ko? Oo, may hinahanap po siya. Naku, bakit siya lumabas? Delikado. Nasaan na siya? Bakit siya delikado, Ma? Hindi siya pwedeng lumabas dahil delikado. Samahan niyo nga ako at tawagin natin. Unang gabi pa naman niya dito. CJ, kumuha ka ng flashlight. Hasmin! Ma, ayun siya Iniilawan niya yung mga damo. Ano ba naman kasi kayo, Kune? Tara na nga, umuwi na tayo. Gabi na Bakit ka ba lumabas, Hasmin? Delikado dito. Lumabas kasi yung mga kuneho ko Hindi pa nila kabisado yung lugar. Baka mahirapan silang bumalik. Nandiyan na sila, Ma. Umalis na tayo. Ano yun? Mga itim na bisita ng baryo. Kaya umalis na tayo. Aswang ba yun? Oo, gano'n na nga. Kaya ihahatid ka na namin, ha? Pasok po muna kayo, Manang Jillian. Parang hindi na maganda yung alulong ng mga aso Basta ganitong oras ng gabi, Hasmin. Huwag kang lumabas, ha? Mahirap kapag nalapitan ka na ng aswang. Bihira lang ang nakakaligtas sa kanila. Pasensya na ho kayo. Hindi ko naman naisip na may paparating pala. Basta't kapag may umalulong ng mga aso, automatic na yon. Mas lalo na kapag nakarinig ka ng tunog ng uwak. Basta't kapag ganon, wag na wag ka talagang lalabas. Maraming salamat po ha. Mabuti na lang pala sinundan niyo ako. To kasing dalawang to lumabas pa kasi. Wow! Ang dami niyang kuneho Tsaka ang lulusog Nako, gusto kong hawakan to. Shh, baka hindi pwede, Jepoy. Ang gaganda naman pala ng mga alaga mo, Hasmin. Pwede ba silang hawakan? Oo naman po, hindi naman po sila nangangagat. O sige raw anak, pwede raw hawakan. Nako, huwag kayong mahiya. Nakikipaglaro din yung mga yan. Oh, pwede naman pala hawakan O ano pang hinihintay mo? Di hawakan mo na. Mauna ka.
Ay nako, sige na nga. Wow, ang lambot ng balahibo niya. Subukan mo, hawakan mo. Oo nga no, tsaka ang sarap sa kamay. Gusto mo, sa'yo na lang yan? Ano? Ibibigay mo talaga? Mukhang nagustuhan niya po kasi. Kuti po yung pangalan niyan. Tsaka mukhang gusto niyang sumama sa'yo, Jepoy Kunin mo na. Hala, seryoso ka? Oo naman, hindi ako nagbibiro, no? Subukan yung buhatin, sasama talaga yan. Ah, talaga? Ibibigay mo to sa kanya? Oo nga. Basta't huwag niyo lang siyang sasaktan, tsaka alagaan niyo lang siya ng maigi. Kahit ano, kinakain niya. Abay, matutuwa si Jepoy niyan. Naku, maraming salamat ha, Hasmin. Nakakahiya naman sa'yo. Basta't lagi lang po kayo magluto ng dinuguan. Paborito namin yun Paborito ninyo? Oo, ng mga alaga ko. Sila yung kumain ng isang order kanina, naubos din. Medyo hinugasan ko lang yung mga lamang loob. Hindi kasi maganda sa kalusugan nila yung malasa, lalo na yung may asin. Kumakain rin sila ng prutas, kahit nga gulay Sa pag-aalaga lang sa kanila, walang problema talaga. Hindi masyadong magastos. Hasmin, salamat Pasensya ka na pala kanina, pinagsarahan kita ng pinto. Naku, wala yun. Naiintindihan ko naman kayo. Hoy, Kote, ikaw magpakabait ka sa kanila. Huwag kang alis ng alis. Aba, nahimik din Grabing bait naman nito. Parang naintindihan yung sinasabi ng tao Hasmin, pasensya ka na rin sa akin kanina Hindi kita pinansin kaagad. Tulad ng sabi ko sa'yo, ayos lang yon. Salamat din sa pagliligtas niyo sa akin. Nadala nga namin pauwi ang kuneho na yon. Tuwang-tuwa talaga si Jepoy at yun din ang gusto kong makita sa kanya. Tulad ng inaasahan, nawala na rin ang mga alulong ng mga aso. Sa bahagi kasi namin ay maraming bahay kaya hindi ganun ka-agresibo o matake ang mga nilalang na yon. Kinabukasan, maaga akong pumasok. Malapit lang din kami sa eskwelahan ng elementarya at sekundarya. Sa tapat kasi ng bahay namin, elementarya, at sa bandang likod nito ay sekundarya naman. Pero maliit na eskwelahan lang yon. Pero pagsapit ng tanghali, dahil uwian na, himalang maraming estudyante ang dumalaw sa karinderya namin. Oh, ano meron? Ang daming customer O CJ anak, mabutit dumating ka na. Tulungan mo nga muna ako at ang dami nila. Hindi ko maasikaso lahat. Ang daming customer Mukhang swerte ka ngayong araw Himala ang araw na masarap ang luto ko. Sige na, hugasan mo muna yung ibang platong nagamit na. Tutulong na ako Hindi na Jepoy, diyan ka na lang. Hindi na anak, ayos lang kami dito. Nagugutom ka na ba? Gusto mo bang kumain? Hindi po, mamaya na, masyado pang maaga. Aba, himala Ang dami namang gustong malasin. Hoy mga bata, bakit kayo nandito? Aba Aling Loret, kapag siraan ng negosyo, ibang usapan na yan. Lumayo-layo ka na nga muna sa karinderya ko. Asus, ngayon lang yan. Kapag minalas yung mga batang yan, hindi na yan bibili. Hoy, mga bata, ingat kayo Baka sa pagsusulit nyo sa eskwelahan bigla wala kayong maisip. Kahit kailan talaga, balagbag talaga yung pananaw ng matabang ito. Oh, Aling Loret, may nahulog po Nahulog naman na ano? Nasaan? Ayan sa paanan mo. Ano nga yung nahulog? Utak mong natuyo na kasi hindi nagagamit kaya nahulog na lang. Tama na anak, tigilan mo na yan. Mas matanda pa rin yan sa'yo. Ba't loko-loko tong batang to Ano na bang alam mo Hoy, mas matanda ako sa'yo. Mas marami akong alam. Talaga, Aling Loret? O sige nga, sabihin mo sa akin. Bago ka pinagbuntis ng nanay mo, may nangyari bang paligsahan? Paligsahan ng mga chismoso at chismosa na nag-uunahan? Sino nanalo? Paano ko naman yun malalaman? Bago pa akong pinagbubuntis noon ng nanay ko. Bakit ikaw? Alam mo? Oo naman. Napakasinungaling mo. Sige nga, sino?
Sino pa nga ba? Di ikaw. Tigilan mo na yung pag-iimbento mong bata ka. Wala akong paligsahang sinasalihan. Naku, Aling Loret, lahat tayo may paligsahan na sinalihan. Kaya tayo ang buhay dahil tayo ang nanalo. Kung di mo alam, bahala ka na nga sa buhay mo. Palibasa kasi, puro pangingilam sa buhay namin yung inaatupag mo. Kaya yan tuloy, wala ka na nalaman. Hindi ako mangingialam kung wala kayong mga dalang malas dito sa barangay. Lalo na yung nanay mo. Kahit nga sa paggawa ng bata, palpak siya. Isang unanong may buntot at yung isa sobrang daliri sa kamay. Lumaki pang mga walang respeto sa mga matatanda. Napakuyom ako ng kamao nang sabihin na naman niyang malas ang nanay ko. Dinadaan ko na lang nga sa pang-aasar ang inis ko kanina. Pero ito ngayong sinasabi niya, ayokong marinig. Aminado akong may mali. Aminado akong may isang bagay akong sinabi na talagang naiinsulto siya. Pero sinabi ko lang yon para ipaintindi sa kanya na hindi dapat ang buhay namin ang pinapakialaman niya kung talagang may pangunawa siya. Dahil araw-araw na lang, pang-iinsulto niya ang umagahan, tanghalian at hapunan namin. Sino naman kasing taong nakakapagtimpe ng ilang taong pang-insulto nito? Ay nako, Aling Loret, nauubusan lang ng respeto sa'yo ang mga anak ko. Kung gusto mong may bumalik pang respeto sa'yo kahit katiting lang, umalis ka na. Hindi mo ba nakikita ang distansya ng bahay mo sa karinderya ko? Hindi ka naman bibili, pero bakit ka nandito? Alam mo kung bakit ako nandito at bakit ko to ginagawa palagi. Kahit may 3 bahay ang distansya ng karinderya mo sa bahay ko, abot pa rin doon ang kamalasan na dala nyo. Aling Loret, tama na. Huwag mo nang hintayin sumali pa yung isa kong anak. Abay sige, labas mo. Bakit mo ba kasi tinatago? Ipakita mo sa lahat ng yan yung unano mong anak, yung may pagkahayop. Ibalandra mo yung buntot niya. At kung talagang matapang ka, Jillian, gawin mo yon. Oh, eto, lumabas na ako, Aling Loret, oh. Ano bang gusto mo makita, ha? Ako ba yung sinasabi mo may pagkahayop? Hoy, kung gusto mo kami busitin dito, bakit diyan ka lang sa labas? Pumasok ka dito sa bahay para ipakita ko yung buntot ko sa'yo. Tara, halika dito. Namakalapit kita gamit yung buntot ko para habang buhay ka malasin. Takot si Aling Loret kay Jepoy noon pa. Kapag si Jepoy na ang pumatol, umaalis na ito. Kaya tulad ng inaasahan, umalis nga siya. Pero habang naglalakad ay may palingon-lingon pa siyang nalalaman. Ang masaklap pa noon, pumulot siya ng bato at binato ang karinderya namin. Natamaan ng isang estante kaya nabasag na naman ito. Nagsigawan lang ang mga estudyante at ang iba ay dali-daling tumayo na hindi na tinapos ang pagkain nila dahil sa takot. Naku, sandali. Dalhin nyo na lang yung mga ulam nyo dahil sayang. At hindi pa kayo tapos kumain. Ibabalot ko na lang yan. Anak CJ, tulungan mo nga ako. O sige po, Nay. Ma, sorry, natakot po sila. Hindi sila takot sa'yo, anak. Mas takot silang matamaan ng bato. Hindi mo kasalanan yon. Nako naman, basag na yung natirang estante natin. Wala na tayong gagamitin. Hayaan mo na at wala naman tayong magagawa dyan. Mamaya pagkatapos nito, magre-report na lang ako sa barangay. Oh, mga bata, itong ulam nyo. Pasensya na kayo, ha. Nakakalungkot lang. Minsan lang kasing naging mabenta ang tindahan namin. Tapos, ganun pa ang nangyayari. Pero may ilang beses na rin nangyari yon. Ilang beses na din namin siyang nai-report. Yun nga lang, ang aksyon lang nito ay pinaghaharap lang ng kapitan si Mama at si Aling Loret. Tapos, pinapahingi ng pasensya sa isa't isa. Pinapalitan ang mga nasirang gamit namin. Pero walang warning na natatanggap si Aling Loret. Kaya paulit-ulit lang din. Nakakasawa rin ang ganon. At si Mama sa tuwing ganon ang gulo, paulit-ulit lang na magre-report. Pagkaalis ng mga bata, may sasakyan na huminto sa tapat ng karinderya namin. Tiningnan naman namin ito at parang magnobyo ang lumabas.
Magandang araw ho. Ako, mabuti naman may karinderya kaming nakita na maraming ulam. Ano pong masarap na luto nyo dyan? Lahat ito. Pili ka lang. Pasensya ka na't medyo makalat itong pwesto namin. May nanggulo kasi sa karinderya namin eh. Tapos nabasag itong estante. Ganun ho ba? Naku, malas pa naman sa negosyo yung may mga nababasag. Masarap ba yung dinuguan nyo? Ay, ito pala ho, may nilagang baka rin. Naku, masarap yan. Yang dinuguan nga, nagustuhan ng kapitbahay namin yan. Tapos yun din ang binili ng mga bata kanina. Ganun ho ba? O sige ho, pabili ho ako ng 3. Tapos 2 nilaga din. Abay sige, sandali lang at ibabalot ko lang ha. Buti pa kayo rito, marami kayong luto. Kanina pa kasi kaming naghahanap ng karinderya eh. May nakita naman kami, yung malaki dun sa dulo. Pero hindi ko masyadong nagustuhan yung lasa ng dinuguan eh. Tsaka may langka kasi, ayoko ng ganun. Yung sa inyo, parang wala, di ba? Naku, wala yan. At marami ang lamang loob. Tsaka pwede mo yung tikman. CJ, anak, kuha ka nga ng maliit na mangkok. Tulad ng unang bili ni Jasmine sa amin, pinatikim rin namin ang babaeng yon ng dinuguan. Tumikim rin ang kasama nitong lalaki at nagpatango-tango pa ito sabay angat ng hinlalaki. Ibig sabihin, nagustuhan nila ang lasa. Kaya ang order ng mga ito, mas nadagdagan pa at bumili pa ng kanin. Nang magbayad naman ang mga ito, naging sobra ang bigay at ang sabi, sagot na raw nila ang pambili ng estante. Napabilog ng mga mata si Mama sa tuwa. Nahiya siyang tanggapin sa una pero pinagpilitan ng babae. Kaya talagang hawak na ni Mama ang malaking halaga na yon. Kinagabihan naman. Ang bait naman ng babaeng yun. Binigyan niya si Mama ng pambili ng estante kanina. Nakalimutan na nga niya mag-report dahil dun eh. Naku, oo nga pala. Bukas na lang. Tapos ma, tatanungin ka kung bakit ngayon ka lang nag-report. Wag na ma, ganun din naman mangyayari eh. Iharap kayo sa isa't isa. Hihingi ng pasensya si Aling Loret. Sasabihin na papalitan niya na lang istante mo na binato niya. Tapos sasabihin niya na babayaran na lang ng hulugan. Tapos araw-araw ka niya babatuhin ng 20. Wag na ma. Sasama lang ang loob mo kapag magbabayad yun. Ubus na pati pasensya ko sa berbero ka na yun eh. Ibig mo bang sabihin wag na lang akong mag-report? Sangayon ako kay Jepoy ma. May punto siya. Wala naman seryosong aksyon ng kapitan kapag tayo nagre-reklamo eh. Tumutulong lang sa atin yun kapag eleksyon. Oo ma, hayaan nyo na lang yung karma na maningil dyan kay Aling Loret. Saktong pagkasabi lang ni Jepoy ng karma, nakarinig naman kami ng sigawan ng mga taong dumaan sa tapat ng karinderya namin. Takbuhan din kaming lumabas noon ni Jepoy at sumilip. Nakita namin ang mga barangay official na tumatakbo papunta sa bahay ni Aling Loret. Oh, ano daw meron? May aswang daw ma. Nasa bahay daw ni Aling Loret. Inatake sila ng aswang? Ang tapang naman ng aswang na yon. Oh, si Jasmine lumabas oh. Teka nga, pupuntahan ko. Oh, Kuti, bakit ka sumasama? Dapat sa loob ka lang ah. Halika nga dito. CJ, may kausap siya! Ano? Baka nagtatanong lang. Oh, CJ, bakit lumabas ka rin? Oh, ano daw nangyari? Ano sabi ng mama? Naging aswang daw yung anak ni Aling Loret tapos inatake siya. Siya yung nag-report sa kapitan. Paano nangyari yun? Nayanggaw? Siguro. Baka may nakasalamuhang aswang yung anak niya tapos yun, nadali. May nangyari na bang ganito dito noon? Hindi ah, ngayon lang to. O ano CJ? Ano daw nangyari? Nayanggaw daw yung anak ni Aling Loret, ma. Ano? Yanggaw? Sino naman daw ang nangyanggaw? Ewan ko nga po eh. Hindi rin alam ng napagtanungan ko eh. Kung ganun, mas dapat tayong mag-ingat nito. Bagong yanggaw yun. Mas agresibo yun.
Pumasok kami ulit sa bahay. Sumama sa amin si Jasmine pati ang mga alaga niya. Nakipaglaro lang ang mga ito kay Kote at Jepoy. Si Mama naman at Jasmine, pinag-uusapan ang tungkol sa nangyayari. Ako naman, panay ang silip sa labas. Naaaninag ko ang ibang tao hanggang sa nakita ko si Aling Loret na iniilawan ng isa sa mga barangay official na duguan ang braso. Hindi ko nga alam kung anong nangyari sa kanya eh. Kasi kaninang hapon na dumating siya, may lagnat siya. Nagreklamo pa nga siya na masakit daw ang ulo niya. Hindi ko naman alam na magiging ganito siya kinagabihan. Kaya naman hindi ako naging handa. Bigla siyang naging mabangis eh. Humaba yung mga kuko niya. At ito ang kalmot niya sa akin. Muntik pa nga niya akong makagat eh. Kung sa inyo pa lang, Aling Loret, nagawa niya na kayo saktan. Ibig sabihin dapat siyang mahuli. Aswang na yun eh. Di ba Kap, delikado na yun? Hindi! Ipapagamot ko siya! Magagamot pa naman yun eh! Kung baliw ang anak ninyo, pwede siya magamot. Pero ang aswang walang gamot doon. Kap, kailangan talaga mahuli yung aswang na yun. Bantayan sa barangay natin eh. Nako, hindi, Kap! Ano ka ba naman, Bernard? Manahimik ka na nga dyan. Pwedeng magamot ang bagong yanggaw, Kap. Maghahanap ako ng albularyo. Yung magaling. Hulihin nyo na lang muna siya pero huwag nyo papatayin. Sige na, Kap. Nagmamakaawa po ako sa inyo. Huwag nyo sasaktan ng anak ko. Anak ko pa rin yun. Bumalik ako sa loob at nagtanong naman si Mama tungkol sa nakita ko. At nagkwento naman ako sa kanila ng mga narinig ko. Maya-maya pa, may narinig kaming angil ng mabangis na hayop. Pero halatang boses babae yon. Nanahimik muna kami at pinakinggan yon. Parang nasa labas lang ng bakod namin. Maya-maya ulit, may sumigaw na aswang. At sa likod ng bahay rin namin yon. Hanggang ang ingay ng isang boses na sumigaw, sinagot ng marami at nagkaayaan ng habuli ng aswang. Kapag ba nahuli siya, papatayin ba siya? Naku, kapag ganun hindi ko alam. Pero madalas namang nagiging desisyon ng mga tao kapag nahuli yung aswang. Pinapatay ito, hindi ba? Baka ganun din ang gawin nila. Ilang taon na ho ba yung anak ni Aling Loret? Dalaga pa yun, bunso nila. Nagtatrabaho sa bayan at kada Biyernes umuuwi. Biyernes ngayon, hindi ba? At umuwi siya kanina. Ibig sabihin, nayanggaw siya dun mismo? Siguro ay dinaan lang siya sa pagkain. Kaya nga kahit dito sa karinderya ko, kailangan ko talaga ng estante para maiwasan ng ganun. Hindi kasi natin alam habang nakabalandra ang mga ulam na paninda dito. Baka may palihim palang gumagawa ng ganun. Kapag estante kasi, kami lang ang makakapagbukas sara nun. Kaya mas mapoprotektahan ang mga pagkain. Sandali naman, Kap! Huwag niyo siyang barilin! Kap, nakikiusap ako! Parang awa niyo na! Ayan kasi, napakalaitera at mahilig mambintang pa ng iba. Bumalik tuloy sa kanya yung karma. Shh, Jepoy! Hayaan mo na. Huwag mo nang sasabihin ulit yan, ha? Ay nako, oo na po, Nay. Sang-ayon ako doon, Nay. O CJ, isa ka pa. Sorry ho, Nay. Ang cute naman ng dalawang to. Buti hindi kayo nag-aaway, no? Nag-aaway naman kami. Pero kapag ganon, lagi akong talo. Magkakampi kasi ang si Jepoy at Mama eh. Paano naman kasi sa inyong dalawa? Mas babae ang bunganga mo. Naman, babae talaga. Madalas lang talaga tama yung sinasabi ko. Ay, Diyos ko po, Halimaw. Ano ba naman yun? Ano ho yun, Manang Jillian? Bato? Hi, Jillian! Ilabas mo nga yung mga anak mong malas! Ano daw? Heto na naman siya. Alam kong kayo ang dahilan kung bakit nangyari sa amin to! Lumabas kayo dyan! Labas! Oh, tayo na naman may kasalanan. Hala, bakit naman daw kayo? Ay nako, Hasmin. Ganyan naman yan palagi. Huwag nyo na lang pansinin. Magsilabas kayo dyan! Lalo na yung anak mong unanong may buntot! Baka may lahi talaga kayong aswang at kayo ang gumawa nun sa anak ko! Nakakatakot para sa customer na kumakain dyan sa karinderya nyo! Paano kung isa na lang sa kanila ang maging aswang na tulad ng anak ko?
Siraulo talaga to. CJ anak, hayaan mo na. Pero hindi pwede yung ganyan, ma. Ako nga harap. Jepoy, CJ, ano ba? Huwag na nga huwag kayong lalabas. Jepoy, CJ, tama ang mama nyo. Hayaan nyo na lang siya. Kung tutuusin, kinakarma na siya. Kaya hayaan yung damhin niya yun. Ang importante, okay kayo. Abay loko eh. Hindi porket ganito kami, lahat ng nangyayari sa buhay nila, kasalanan namin. Sumusobra na talaga siya. Ganito na lang anak. Isipin mo na lang lahat ng sinasabi niya sa atin, bumabalik sa kanya. Kita mo yung mga sinasabi niya sa atin? Mas malala pa ang balik sa kanya, di ba? Ay nako Hasmin, pasensya ka na ha. Nasaksihan mo pa to. Nako, ayos lang ho yun. Kahit sino namang iniinsulto ng ganun, ganyan din ang magiging reaksyon. Ano? Hindi ba kayo lalabas dyan? Jillian! Mga anak, dito lang kayo ha? Ano bang gagawin mo, ma? Lalabas ka? Naku, babatuhin ka lang yan. Bakit walang sumasaway sa kanya? Di ba bawal yung ginagawa niya? Ganyan ang mga barangay official namin dito kapag kami ang kinakante. Wala silang pakialam. Napapansin lang kami niya kapag eleksyon eh. Ay nako, ang hirap naman pala nilang intindihin. Kung siguro nga hindi amin ang lupa na kinatitirikan ng bahay namin. Baka pinalayas na rin kami dito eh. At saka ang isa pa, ex-captain kasi ang tatay ko. Kaya hindi ganun kadaling mapaalis dito. Respeto na rin sa mga naunang namuno sa lugar. Eh buti na lang pala, kahit papano may kapit din kayo. Magsilabas kayo dyan! Labas! Hindi ko kayo tatantanan hanggat hindi kayo lumalabas! Labas! Ay nako, napakaisip bata naman pala nito. Sandali nga lang. Oh, teka, saan ka pupunta? Eh kapag kayo kasi ang lalabas, babatuhin niya kayo. Mahirap na. Pero kapag ako, hindi yan. Naku Hasmin, ayaw naman naming masali ka pa sa gulong to. May rason naman ho akong awatin siya dahil namamato siya na nandito ako sa loob ng bahay niyo. Wag ho kayong mag-alala. Titigil din yan sa matahimik na paraan. Lumabas si Hasmin noon. Nagdala siya ng flashlight pero bago siya lumabas, tinawag niya muna ito. Natigil ang pamamato ni Aling Loret nang mapagtanto niya na si Hasmin yon. Ang mga alaga naman ni Hasmin, sumunod palabas pati si Kote. Nagtipon-tipon ang mga ito sa paanan ng babae na nakatayo sa harap ni Aling Loret. Kami naman sa loob, nakasilip lang sa kanila at pinapanood ang kanilang pag-uusap. Oh, Hasmin! Bakit ka naman nandyan sa kanila? Mga malas ang mga taong nandyan! Dito ho kasi ako pumupunta kapag may panganib akong nararamdaman. O di kaya dun sila sa bahay ko. Nagsasama-sama ho kami kapag ganito yung sitwasyon. Abay, hindi ka dapat lumalapit sa kanila. Katulad ko ay magkakandaletse-letse rin ang buhay mo. Nako'y sinasabi ko sa'yo. Kita mo ngayon yung anak ko? Naging aswang na. At dahil yun sa kanila. Eh bakit nyo naman ho nasasabi yan? Sila ho ba yung nangyanggaw sa anak nyo? Hindi. Iba ang gumawa nun. Pero dahil nga may dalang malas ang pamilya na yan, nangyari to sa amin. Aling Loret, sa ginawa nyo po ngayong gabi, sa tingin po hindi sila ang nagdadala ng malas sa pamilya nyo. Kasi sa pag-aakala ko po, kaninang tanghali kayo ang nakikita ko ng bugulo dito sa karinderya ni Manang Jillian. At kayo din yung naging dahilan kung bakit nagsilayas yung mga bata na kumakain dito. Kung tutuusin nga ho, kayo ang gumagawa ng kamalasan sa negosyo nila. Kaya siguro nangyayari din yan sa inyo. Hindi! Mali yan! Malas sila at yun ang totoo. Matagal na ako sa barangay na to at alam ng mga taong nakatira dito kung anong kamalasan ang dala ng mga yan sa lugar na to. Malas talaga ang mag-iinang yan. O sige, kung yun ho ang paniniwala nyo, hindi kita pipilitin. Pero ang sinasabi ko po sa inyo, Aling Loret, hanggang magmamatigas kayo, mabigat rin ang karma na babalik sa inyo. Tsaka wag po kayong mambato dito. Kasi parang ako po ang binabato nyo sa loob ng bahay nila eh. Ay nako, grabe ang hirap niya palang kausapin. Dahil nga kung anong pinaniniwalaan niya, yun na talaga ang pinaninindigan niya. Ako na lang ang natatakot sa kanya sa magiging resulta ng mga ginagawa niya eh.
Hayaan niyo po, Manang Jillian. Hanggat wala kayong ginagawang masama, wala rin namang masamang mangyayari sa inyo. Tiwala lang. Bago pa lumalim ang gabi, umuwi si Jasmine at ang mga alaga niya. Nakakatuwa lang panoorin ang mga ito habang nakasunod sa amo. Dahil kulang na lang dumikit sila sa paa ng babae. At kahit naglalakad naman si Jasmine, hindi sila naaapakan nito. Wala kaming masyadong alam sa babaeng yon. Pero sa palagay ko noon, dalaga siya. Yun nga lang, mas matanda siya sa akin. At isa pa, matured na siyang mag-isip. Ako kasi noon, teenager pa lang at hirap pa akong magkontrol ng emosyon. Kaya nga madalas napapatulan ko si Aling Lorette. Aminado naman akong palasagot sa matandang yun noon. Kinabukasan naman, araw yon ng Sabado. Laman ang usapan ng tungkol sa aswang. Hindi raw ito naabutan ng mga barangay official. Yun nga lang, pumunta sa amin ng kapitan at nagtanong kung kumain ba raw sa karinderya namin ang anak ni Aling Lorette. Siyempre, sinagot naman ito ng mama namin na hindi. Ano bang gustong palabasin ng kapitan na yon? Na tayo ang nangyanggaw sa anak ni Aling Lorette? Kapaloko pala siya eh. Naghahanap lang ang mga yan ng masisingil. Malas lang nila dahil hindi mabenta ang negosyo natin. At malabo namang kakain dito yung anak ni Aling Lorette. Oo nga pala, Jepoy anak. May ipapabili ka ba? Aalis kami ni CJ. Mamamalengke kami sa bayan para bumili ng mga stock na lulutuin. Prutas lang ma, yung para kay Kuti. O sige, bibilhan ko yan mamaya. Ang para sa'yo? Kayo na pong bahala ma. Tuwing mamimili kami ay nagtatago lang si Jepoy sa lungga niya. Ganun naman lagi, para hindi siya mapagtripan ng ibang tao kahit nasa loob ng bahay. Wala namang may alam tungkol sa lugar na yon maliban sa amin. Dinala lang namin noon ang mga nagawa na naming kararaw at bayong. Bumili pa nga si Jasmine ng isang bayong nang makita niyang may dala kami. Nakakatuwa lang dahil doon niya nilagay ang mga alaga niya at sa cabinet bed. Nagtanong pa ito kung nasaan si Jepoy. Kaya ang sabi na lang namin nasa loob ng bahay. At sa bayan naman, bumili kami ng estante at lahat ng mga kailangan namin. 2 estante yon. Hindi naman kasi gaanong malaki kaya hindi mahirap dalhin pa uwi. Pagdating naman sa bahay, tahimik ang lugar. Lagi namang ganon kapag umaalis kami. Parang walang tao dahil nasa ilalim nga si Jepoy. Tawagin mo na si Jepoy sa baba. Sabihin mo may binili tayong mga prutas para sa alaga niya. Sige ho ma. Jepoy! Jepoy, buksan mo to! Oh, CJ, nandito na pala kayo. Jasmine? Anong ginagawa mo dito? Nasaan si Jepoy? Pinayagan ka niya pumasok? May underground pala kayo? Ang ganda dito ah. At saka oo, pinapasok niya ako, pati yung mga alaga ko. Siya lang daw mag-isa dito eh, umalis daw kayo, na malengke. Halika CJ, tingnan mo yung ginagawa niya. Ang galing pala niya sa mga ganito. Sabi ko nga magpapagawa rin ako eh, bibilihin ko sa kanya. Pero ang sabi niya, kapag may bago na raw putol na kawayan, saka daw siya gagawa. Baka kasi paubos na yung mga kinukuha ko. Saan kayo kumukuha? Tsaka marunong ka? Oo naman. Diyan sa likod dun sa may dulo banda. Yung mga kawayan dyan, sa amin yan. Pag-aari pa ng lolo ko namatay na. Isa kasi ito sa pinagkakakitaan namin. Binibenta namin sa bayan tuwing Sabado. Ang galing nyo naman pala sa mga ganito. Oh, bakit may electric pan? Saan galing to? Sasabihin ko sana may lumusot na hangin dito sa loob eh. Sa bahay yan, dinala ko dito kasi medyo mainit. Tsaka bigay ko na rin yan, hindi naman nagagamit eh. Grabe ka naman. Kuneho pa lang, sobra na yung bigay mo eh. Tapos may pa-electric pan ka pa? Hayaan mo na, hindi rin kasi maganda yung masyadong mainit. At sayang naman yan kung hindi nagagamit. Mas mabuti ng kay Jepoy na lang.
Sa lahat ng tao sa lugar namin, sa amin lang maraming pabor na naibigay si Hasmin. Kahit na may ibang taong kinakaibigan rin siya, iba pa rin ang atensyon na naibibigay niya sa amin. Lalo na kay Jepoy hanggang sa nagustuhan na ng kapatid ko ang presensya niya. Tapos sobrang close pa sila ni Mama. Kahit nga kami ang lapit namin sa isa't isa. Kumbaga parang hindi na siya iba sa amin. Pero isang umaga noon, may natagpo ang patay sa lugar namin. Isang estudyante at kaklase ko pa. Yun ang kaklase na iniinsulto ako at inaalipusta. At kinabukasan, agad na natagpuan siya sa damuhan na walang lamang loob. Iniisip agad ng mga tao na anak ni Aling Loret ang nambibiktima. At naging dahilan yon para magdesisyon ng kapitan na palayasin ang buong pamilya nila sa lugar. Huwag naman hong ganito, Kap! Bahay namin ito! Huwag niyo kaming paalisin! Hindi na maganda ang dulot ng anak mo sa lugar namin. Tama na ang desisyon ng Kapitan Loret. At habang maaga pa, aagapan na lang namin kaysa naman marami pang mabiktima ang anak mo dito. Sa kabila naman ang problema ng barangay namin dahil sa ganung issue, dumami naman ang tumatambay sa karinderya namin at bumibili ng ulam o kahit soft drinks lang habang nakikiusyoso. Sa totoo lang, mas dumami pa ang kinita namin nung araw na yon, kahit na kumikita na kami nung mga nakaraang araw pa. Parang nakakaawa naman sila, anak. Tutulungan mo ba, Ma? Hindi ko nga alam eh. Naaawa ako pero mas matindi naman ang ginawa niya sa atin eh. Pero naawa ka. Oo nga, dahil hindi naman maiiwasan yun. At saka halimbawa, tulungan natin siya. Paano naman natin gagawin yun? Desisyon ng kapitan yan. Tama ka, Ma. Wala nga tayong magagawa dyan. Naiintindihan ko si Mama. At isa pa, hindi naman kami ganun kasama para maging masaya sa nakikitang nahihirapan ang taong minsan ang umalipusta sa amin. Tuluyan na nga napalayas ang pamilya ni Aling Loret. Sa loob naman ng isang linggo na walang Aling Loret na nang iistorbo sa karinderya namin, naging tuloy-tuloy naman na sagana kinikita namin. Isang araw naman, may natagpo ang patay sa sapa malapit sa kagubatan. Nangangamoy na ito nang dalhin nila sa barangay. At napag-alaman nga na anak yon ni Aling Loret na naging aswang. Diyos ko, ano ka mo? Inaagnas na? Yun ang sabi nila, May. Ang daming ang tao sa bahay ni Kapitan. Kawawa naman yung anak ni Aling Loret, no? Sino kaya yung nangyanggaw sa kanya? Sana mahuli na yun. Paano naman kasi mahuhuli yun kung walang naghahanap? Manang Jillian, kumusta po? Ano pong meron? Parang ang dami na namang tao papunta dun sa plaza. Ewan ko ba dito kay CJ? Ang sabi niya yung anak raw ni Aling Loret. Nakita daw patay at naaagnas na. Yung nayanggaw po? Oo, ayun daw. Naaagnas? Hindi siya naging abo? Naging abo? Kadalasan sa mga aswang kapag namamatay ganun, di ba? Natutupok. At saka delikado yan kapag hindi natutupok. Anong mangyayari kapag hindi natupok? Ang sabi, nagiging amanlahig. Magandang araw sa'yo, Manang. Oh, bakit nandito to? Kilala mo yan? Anak ko, Iha, magandang araw din. May dinuguan po ba kayo, Manang? Naku, pasensya ka na ha. Mukhang konti na lang ang natira. Ilang order ba? Kahit 2 lang po. Kasya ho ba? O sige, meron pa naman. Hasmin, may problema ba? Kailan pa bumibili dito yung babaeng yan? Parang pangalawang beses pa lang niya dito. Bakit ba? Ay, wala naman. Gusto ko lang malaman. Nakakotse eh. Bakit? Gusto mo ikaw lang nakakotse? Ayan, siya ba yan? Ito, si CJ ba? Kumunot naman ang noo ko nang duruin ako ni Mang Bernard
habang kausap ang anak niya. Nakita ko naman ang kaklase ko na naroon pa rin ang pasa sa muka dahil nabigyan ko kanina ng sapak. Ang gulo na yon, tinago ko kay mama. At sa loob yon ng eskwelahan nangyari. Hindi ko nga akalain na magsusumbong pala. Ano na naman ang problema nito? Bakit kayo tinuturo, CJ? Kaaway ko siya kanina. Sinira niya kasi yung project na ipapasa ko sana kanina eh. Napikon ako kaya yun, binigwasan ko. Alam mo namang mahirap intindihin ng mga taong yan. Bakit mo pa pinatulan? Sino naman kasi hindi mainis, ma? Ulitin ko kaya yun para makaabot pa ako sa deadline. Tsaka hindi ko siya inaano. Ang kasalanan ko lang sa kanya, naiinis siya sa akin kasi 6 yung daliri ko sa kanang kamay ko. Alangan namang putulin ko yun para sa kanya. Huwag na lang siya mainis. Hoy Gillian, magrereklamo ako ha. Mananagot yung anak mo sa ginawa niya sa anak ko. Oo, sige. Mamaya ho pagtapos na ang trabaho. Umalis si Mang Bernard at ang anak niyang nagsasalita pa ng kung ano-ano. Lumingon pa sa akin ang tarantado kong kaklase at nginisian ako. Sinamaan ko naman siya ng tingin. Tuloy lang si mama sa pag-aasikaso ng customer niya. Hindi na namin alintana si Hasmin na tila may malaking problema dun sa babae. Pagsapit ng hapon, nagkaharap nga kami sa barangay hall. Naaamoy ko pa ang amoy ng bangkay na dinala roon kahit ang sabi ng iba na ilibing na ito. Nagdemand naman ng bayad si Mang Bernard at para walang gulo, nagbigay na lang ng pera si mama. Tutol sana ako roon pero wala akong magawa dahil binigay na niya ang kinita namin. Naiintindihan ko naman si mama dahil pagod na siya sa gulo. Hay nako, ma, bakit ka nagbayad? Sige nga, Jepoy, pagalitan mo nga si mama. Dapat nga sila magbayad eh, kasi sinira ng loko-lokong yun yung project ni CJ. Si mama talaga oh. Ayoko lang makipagmataasan pa sa mga taong hindi makaintindi ng tama at mali. Talo pa rin tayo kung ipagpipilitan natin yung mga rason ninyo. Kumita naman tayo, mababawi din natin yon. Kinagabihan naman, parang wala ng katahimikan ang barangay. Nagkagulo na naman ang mga tao at napadungaw naman kami sa pintuan. Pero himala dahil hindi lumabas si Hasmin sa gate na madalas nitong ginagawa kapag may kakaibang nangyayari sa lugar. Ang mga taong tumatakbo, pakanan, kung saan naroon ang bahay ng kapitan, nila Bernard at iba pang mga kakilala namin. Hindi naman nagtagal. Nakita namin si Hasmin na pabalik na sa may gate ng bahay nila. Pero imbis na buksan ito, lumapit ito sa amin. Oh Hasmin, saan ka nang galing? Hindi naligtas ang barangay ngayon. Yung patay na nakuha nila nakabango na. Tapos inatake niya ang bahay ng nakaaway mo kanina. Patay yung mag-ama pati yung asawa niyang buntis. Hawak nila kapitan. Ano? Pasok kayo dito. Dito tayo sa bahay. Si Jepoy tawagin mo. Lumipat kami ng bahay ni Hasmin. Karga-karga pa rin ni Jepoy noon ang alaga niya. Sumama kami dahil sa sinabi ni Hasmin. Halatang walang awang umaatake ang nilalang na yon. Mas matibay kasi ang bahay ni Hasmin kumpara sa amin. Pero pagpasok namin sa bahay, nagulat naman kami sa aming nakita. May babaeng nakatayo mismo sa hagdan. At ang babaeng yon ay ang babaeng nagbigay ng pera kay mama ng pambili ng estante. Anong ginagawa mo dito? Bakit? Bawal ba kitang bisitahin? Teka, magkakilala kayo? Kapatid niya ho ako, Manang. Binabalaan kita! Wala ka sasaktan sa tatlong to! Alam mo nang mangyayari sa'yo kapag ginawa mo yon. Teka, anong... Ay nako, Hasmin. Ba't ko naman gagawin yun? Mabubuti silang tao. Yun ang rason kung bakit mo sila binigyan ng swerte, di ba? Hindi nga lang buong swerte dahil marami pa ring taong nang aalipusta sa kanila. Kaya tinulungan na kita. Swerte? Anong ibig niyang sabihin, Hasmin?
Ang ibig niyang sabihin, yung kuneho na binigay niya, pampaswerte yan. Pamparami ng pera. Kita nyo, sa loob ng 2 linggo, ang lakas niyong kumita, di ba? Yun nga lang, tinatawag pa rin kayo ng ibang tao na malas. Kaya para mas pulido ang swerte, gumawa rin ako ng paraan. Pero hindi kita binigyan ng permiso para pakialaman ako. O kung ano man yung mga desisyon ko, Janine. Hindi naman kita pinapakialaman, Hasmin eh. Tumutulong ako at hindi ikaw ang tinutulungan ko. Sila nga, di ba? Anong tulong ba? Yung binibigay mong pera sa amin? Ay, hindi yun, CJ. Iba yun. At yun ang bagay na hindi nyo magawa. Siya yung nangyanggaw sa anak ni Aling Loret. Tama ba ako, Janine? Kagagawan mo yun, hindi ba? Oo. Tapos pinatay ko siya at ginawang amanlahig para mautusan. Kaya nang sabihin kong patayin niya yung mag-ama na naniningil sa kanila kanina kahit mali, edi ginawa niya. Oo, di ba? Mas magaling akong tumulong sa'yo, Hasmin. Sandali. Tinutulungan niyo kami dahil tingin niyo sa amin mga talunan? Ganun ba yun? Naku, hindi ho, Manang. Hindi tulong ang ginawa ko kundi pasasalamat. Hindi naman ho niyan kailangan ng tulong sa inyo dahil alam niyang lumaban sa mga aswang. Ganyan lang ho talaga yung si Hasmin, Manang Jillian. Obligasyon niya yung magbigay ng swerte sa mga nararapat. Yun nga lang, yung swerte na binibigay niya, kulang-kulang. Hindi naman namin kailangan ng swerte kung may ibang napapahamak. Hasmin, ibabalik ko na si Kote. Pero Jepoy, hindi ako ang gumagawa ng pinsala sa ibang tao. Para sa Isikote, kailangan mo siya. Kahit hindi naging mabuting tao sa amin si Aling Loret, hindi ibig sabihin nun, nararapat lang sa kanya mamatayan ng anak at palayasin. Hindi namin hangad ng kaparusahan ng iba, kahit na sa tingin nila sa amin, malas kami. At dahil nga sa nangyari sa kanila, mas lalo niya kaming tinawag na malas. Pasensya na kayo, Jepoy. Pero kailangan niya si Kote. At ang naibigay ko na, hindi ko na pwedeng mabawi. At ikaw naman, Janine, sobra na tong ginawa mo. Hindi na kita pwedeng palagpasin pa. Bakit? Kaya mo ba ako? Alam naman nating pareho, Hasmin. Mas malakas ako sa'yo. Bakit? Ano ba siya? Gusto mo bang makita, CJ? Huwag mo akong hahamunin, Janine! Napaatras kaming 3 noon. Nanlalamig ang mga kamay ni Mama na hinawakan kaming mga anak niya. Nakakawindang na ang nakita namin sa babaeng nagpakilalang kapatid ni Hasmin. Pero mas nawindang ako nang makita ko ang mga kuneho niya. Lumaki ang mga ito at nag-iba rin ang anyo. Kahit si Jepoy gulat nang makita ang alaga niyang ganun din ang nangyayari. Wala kang ibang gagawin, Kote, kundi protektahan ang mga amo mo. At kayo mga umatraka! Panahon na para patayin ang halimaw na yan! Jules at Tabi! Pumasok ba kayo? Nagpalinga-linga kami sa paligid. Maya-maya pa ay nakaamoy kami ng parang naaagnas na laman. At ang babae ay tuluyan ng naging halimaw. Pero bukod sa nakikita naming mga alaga ni Hasmin, may nakita rin kaming mga katulad nilang nagsilabasan pa. Ibig sabihin, marami pa pala ang mga alaga nito sa loob ng bahay. Diyos ko po, CJ! Anong gagawin natin? Basta sa likod lang kayo, Ma. Atras lang! Yung mga tao, pupunta dito. Naririnig ko sila. Nandito sila kasi nandito yung mabahong aswang. Nagsimula ang laban ng mga alaga ni Hasmin at ng aswang. Gusto nitong lumapit kay Hasmin, pero hindi nito magawa dahil sa mga alagang yon. Napasandal na kami noon sa pader. At ang alaga ni Jepoy na nasa anyong nakakatakot na nilalang rin. Nakaprotekta lang sa amin. Si Hasmin noon tumakbo at pilit itong hinahabol ng kapatid na aswang. Pero mas nagawa nitong pumunta sa ilalim ng hagdan at biglang may hinagis ito sa sahig. CJ! Kunin mo to! Punyal? Kakailanganin mo yan! Teka lang, CJ! Baka biglang may tumalo na aswang sa'yo! Ma, kailangan natin yun. Wala tayong armas. Sandali lang to.
Tandaan nyo, mas mahirap patayin ang amalanhig. Patay na kasi siya at mahirap patayin ang patay na. Eh anong gagawin natin? Hindi pala mapapatay yan. Kailangan siyang masunog, CJ. Kung pumayag ka na lang sanang maging aswang, Hasmin, eh di sana may nagagamit ka ngayon para labanan ako! Matatalo kita sa pamamaraan ko. At hindi ko kailangan yung mutya. Teka lang, Jepoy. Kaya ba natin? Masyado magulo na sa labas para umatake ang isang aswang sa mga tao doon. Sandali. Malapit tayo sa kusina. Kailangan natin kumuha ng asin. Hasmin, mag-ingat ka! Papalapit na siya! Sa kusina, CJ. Sa tabi ng basurahan may sprayer doon. Gasolina ang laman nun. Kunin nyo! Si Jepoy na agad ang kumilos. Sumunod lang kami. At si Mama naman, binuksan ang pintuan sa kusina. At maraming taong naroon. Nasasaktan na nga yung iba na lumalaban. Nagsisisigaw si Mama na apoy ang higit na panlaban sa aswang. Ang sigaw na yon, pinagpasapasahan rin ng ibang tao hanggang sa may mga kumilos na rin. O ito, nakuha ko na, CJ. Akin na, ako magsusuot niyan. Ito nga sinawakan mo, tapos mauna ka na. Hasmin, dalhin mo sila sa labas! Hangal ka talaga, Hasmin! Alam ko na yung plano nyo! Ha? Talaga? O di alam mo? Pero dito sa loob ng bahay namin kayo susunugin! Ano? Seryoso ka? Oo, CJ. Bahay lang naman to. Mas importante sa akin yung mapatay sila. Dahil sa sinabi ni Hasmin, sumigaw ng malakas ang aswang. Tumakbo rin si Hasmin papunta sa amin at nagsabay-sabay na kaming lumabas. Nagsisisigaw si Hasmin na sunugin ang bahay at inutusan niya ang mga umatraka na palibutan ang bahay. Nasugatan na siya noon. Mabuti na lang sa labas may ilang tao rin ang may mga sandata katulad ng buntot pagi. Binigay ko kay Mama ang punyal para mas maihanda ko ang sprayer. Sige, aswang! Lapit! Kapag hindi ka pa lumabas dyan, Janine, ipapasunog ko na ang bahay! Labas! O ibabaliktad ko na lang ang walis! Kahit kailan talaga, Hasmin! Pangira ka sa mga plano ko! Ngayon ka humarap sa akin! Sige, mga umatraka! Ngat-ngatin niyo sila! Sa pagkakataon na yun naman, habang mabilis na umaatake ang aswang na lalaki, sumusugod naman ang amanlahig. Ito ang pinaliguan ko ng gasolina. At maya-maya ay biglang may nambato at mabilis naman na may nagliyab. Napasigaw si Mama dahil bigla na lang akong napalapit sa apoy. Hinila niya ako at lumalapit naman ang amanlahig habang nasusunog ang katawan nito. CJ! Lumayo ka! Nagsilayo ang mga ito dito hanggang sa nakalabas na nga kami ng gate. Nakalabas rin noon si Hasmin at sumigaw ang mga alaga niyang habulin ng mga aswang dahil tumatakas daw ang dalawa. Humabol din ang mga tao at habang natutupok ang amanlahig noon, lumipat naman kami sa likuran ng bahay. Muling naganap ang labanan noon. Mas dumami pa ang mga tao at si Hasmin, kaharap na niya ang kapatid niya. Mabilis siyang kumilos gamit ang buntot pagi. At bawat hampas niya sa katawan ng aswang, umuusok ito. Ako naman, lumapit din at pinaliguan ng gasolina ang lalaking aswang. Lumayo ka sa kanya, Jules! Walang ya! Hindi ako nakaiwas! Huwag na magsayang ng pagkakataon! Apoy na kaagad! Lumayo ka sa kanila, CJ. Baka sumabog ka. CJ! Bilis atras! Hinila ako ni Jepoy at agad akong sinalo ni Mama. Tumakbo ang aswang papunta sa akin dahil alam niyang babatuhin siya ng apoy. Pero si Kote, tumalon at inatake mismo sa mukha ang aswang. Pati mga aso noon sa barangay namin, umatake sa mga aswang na yon. Sigaw rin ang sigaw si Jepoy nang lumagablab ang aswang na yon. At nandun pa si Kote. Kote! CJ, si Kote! Hindi pwede to!
Jepoy, sorry. Hindi ko na alam ang gagawin. Kuti! Ayoko pa siya mawala! Ayoko pa! Napaupo siya noon sa damuhan habang umiiyak. Si Hasmin naman noon, natalo na ang kapatid niya sa tulong din ng mga alaga niya at ibang tao. Inalis naman ni Mama ang sprayer sa likod ko at niyakap kaming mga anak niya. Naawa ako kay Jepoy dahil talagang nasaktan siya para sa alaga niya. Si Hasmin naman noon, nilapitan din ng mga alaga niya habang gumagapang. Hasmin! Ano? Ayos ka lang? Ayos lang ako. Kuti! Buhay ka pa, di ba? Hasmin, si Kuti! Huwag kang mag-alala, Jepoy. Hindi siya patay. Hindi siya patay? Narinig mo yun, anak? Hindi siya patay. Tama na yan. Babalik din siya. Babalik si Kuti. Maya-maya naman, nakita na namin si Kuti na naging isa ng kuneho at tumakbo papunta sa amin. Halos salubungin ito ni Jepoy ng gapang at niyakap ng makalapit ito. Ang iyak niya ay naging tawa na at naging gano'n na din kami. Salamat at buhay ka, Kuti! Ang lakas mo talaga! Pinagalala mo ako dun, ha? Sandali mga anak, si Hasmin. Tulungan natin siya. Sige ho! Nang lapitan namin si Hasmin, kinabahan kami dahil parang hindi na siya gumagalaw. Pero nang sinuri na siya ni Mama at ng iba pang tao, nakumpirma naman na buhay pa siya. Napuksa ang mga aswang noong gabing yon. Pero hindi lahat dahil may ibang nanahimik lang na nabubuhay. Kami ang nag-asikaso kay Hasmin nang dalhin siya sa ospital. Ako naman, may konting paso sa balat dahil sa pagliyab ng amanlahig. Mabuti na lang talaga, hindi inabot ng gasolina sa sprayer ang apoy na yon. Dahil kung nagkataon, sumabog sana ako. May sugat rin noon si Kuti pero mabilis lang yung naghilom. Nanatili siyang kuneho at hindi na namin siya nakita pang naging umatraka. Nang gumaling naman si Hasmin, maayos siyang nagpaalam sa amin para lisanin ang lugar. Sa ngayon, Miss Clar, dahil kasama namin si Kuti, naging maayos po ang buhay namin. Mas naging magaan po ito at wala na rin kami sa barangay na yon. Lumipat na kami sa syudad. At si Mama naman, sa ngayon ay may sarili na siyang restaurant. At ako naman ang nagmamanage nito. Tungkol naman kay Hasmin, paminsan-minsan nagkikita pa rin sila ni Mama. At hanggang ngayon, kahit may edad na ay wala pa rin siyang asawa. Maging ako rin po. Pero may anak po akong kasama namin. Iniwan lang sa akin ng nanay niya. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, Miss Clar. Maraming salamat po sa pag-ere nito.